Balitang Pulis Gapo. Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. Isang mapagpalang Huwebes. Magandang umaga, lungsod ng Olongapo. Kami ang inyong makakasama ngayong umaga, April 3, para magbigay ng komprehensibong detalye patungkol sa mga programs and activities na isinagawa po ng inyong kapulisan dito syempre sa lungsod ng Olongapo. Ako po si Police Lieutenant Mary Ann Sadaba, ang Public Information Office ng Olongapo City Police Office. At ako naman po si PEMS Eric Bonklitz, ang Salam PNCO ng Olongapo City Police Office. Samahan niyo po ngayong araw para ipabot ang sa ating mga kababayang Olongapeño ang ating mga programang pinalakas through online. At upang ihatid ang mga mahalagang kaganapan at impormasyon mula sa Olongapo City sa loob ng ating lungsod. Ito po ang Balitang Pulis Gapo. Ayan, syempre dito lamang yan sa 97.5 DWOK FM. Ito ang radyo ko. At sa ating pagpapatuloy? Ang mga kaganapan na may kaugnayan sa pagpapatupad ng ating peace and order sa ating lungsod sa pamamagitan ng ating mga PNP activities sa ilalim ng pamumuno ng ating City Director, siyempre walang iba kundi si Police Colonel Charlie D. Umayam, at patuloy po sa pagsasakatuparan ng gampanin na tutugon para sa ating mga kababayang Olongapeño dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. At ang lahat ng yan ay patuloy naming ipinatutupad sa ilalim ng pamumuno ng ating Chief PNP Police General Romel Francisco Marbil na may layuning mapagtibay ang ating magandang ugnayan sa ating komunidad. Kasama syempre ang Police Regional Office 3 sa pamumuno ng ating Regional Director, Police Brigadier General Jean Fajardo, kaakibat ang ating mga partner agencies upang maabot ang ating mga kababayan. At sa pagpapatuloy mga ka-OK, ang datos ng ating anti-illegal drug operation mula March 24 hanggang March 30, 2024. Sa kabuuan, ang Olongapo City Police Office sa pamumuno ng ating City Director, Police Colonel Charlie D. Umayam ay nakapagtala ng 13 total arrested mula sa magkakaibang anti-criminality accomplishment. Kasama na dito ang matagumpay na nasagawa na 7 anti-illegal drug operation na nagresulta sa pagkakaaresto ng 7 drug personalities at pagkakakumpiska ng 7.16 grams ng shabu na may kabuuang standard drug price na 49,336 pesos. Kaugnay dito mga ka-OK, isang buy-bust operation ang matagumpay na isinagawa ng tauhan ng Police Station 3 sa may Barangay Barreto, lungsod ng Olongapo noong March 27 taong kasalukuyan, kung saan naaresto ang isang alias Paul, di tunay na pangalan. Nakumpiska sa sospek ang ilang pirasong sachet na hinihinalang shabu na may tinatayang timbang na 1.95 grams na may standard drug price value na 13,260 pesos. Sa kasulukuyan mga ka-OK, nasa pangangalaga po ng tanggapan ng sa kasalukuyan, nasa pangangalaga ng nasabing tanggapan ng sospek at nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 or the Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ayon po sa ating City Director, Police Colonel Charlie D. Umayam, patuloy na paiigtingin ng Olongapo PNP ang kampanya nito kontra illegal na droga sa gitna ng nalalapit na 2025 national and local election para sa kapakanan at kaligtasan ng bawat mamamayang Olongapeño. Samantala, para naman sa ating accomplishment on wanted person. 5 wanted person naman ang matagumpay na naaresto ng Olongapo City Police Office mula sa magkakahiwalay na ikinasang manhunt operation. Kaugnay nito, isang tracker team ng Police Station 1 sa pamumuno ni Police Major Jonard Guevara ang nagsagawa ng manhunt operation sa may Barangay West Bahak-Bahak, Olongapo City noong March 25, 2025. Kung saan nagresulta sa pag-aresto ng isang alias Glo dahil sa kasong paglabag sa Republic Act 9262 na inisyu ng Regional Trial Court Branch 12, Lungsod ng Olongapo, may nairekomendang piyensang 2,000 pesos.
Ihaharap ang nadakip sa mga akusado sa City Prosecution Office ng Olongapo City para sa legal na paglilitis. Para naman sa ating campaign against loose firearms. Iba't ibang klase ng baril at iligal na droga ang nasamsam ng tauhan ng Olongapo City Police Office Police Station 3 sa pamamagitan ng isang search warrant para sa isang high-value individual na alias Rick noong March 26, 2025. Naganap ang nasabing operasyon sa may perimeter extension Barangay Pag-asa, lungsod ng Olongapo. Nakumpiska ang isang .38 caliber revolver na walang serial number kasama ang 4 na pirasong bala nito at isang folding shotgun na wala ring serial number kasama ang 4 na pirasong bala nito. Maliban dyan ay nakumpiska din sa naaresto ang 5 pirasong plastic sachet na hinihinalang shabu na may bigat na humigit kumulang 1 gramo at may tinatayang standard drug price na 6,800 pesos. Layunin ng operasyon na ito ang paigtingin ng kampanya against loose firearms sa isa sa mga programa ng PNP ang Revitalize Oplan Katok na kung saan kinakailangang ma-account ang mga registered firearms, madeposito ang mga baril na unrenewed registration at makumpiska ang mga unregistered firearms na kadalasang ginagamit ng mga criminal activities ng mga lumalabag sa batas. Para naman sa ating accomplishment on anti-illegal gambling operation, 2 individual naman ang arestado mula sa ikalasang anti-illegal gambling operation ng Olongapo City Police Office at pagkakakumpiska sa 3 pirasong 1 peso coin na ginamit bilang toss coins at 550 pesos na bet money sa iba-ibang dominasyon. Ito ay kaugnay sa isinagawang anti-illegal gambling operation ng mga tauhan ng Police Station 6 noong March 26 na nagresulta sa pagka-aresto ng 2 individual sa may Abra Street, Barangay Barreto, Olongapo City dahil sa aktong paglalaro ng Caracruz. Nahaharap ang mga nasabing suspect sa kasong paglabag sa Presidential Decree 1602 or the Illegal Gambling Law. Ang OCPO ay nananatiling nakatuon sa pagsugpo sa anumang uri ng illegal na sugal sa lungsod. Congratulations, Police Major George Molina. Samantalang isang kalalakihan ng matagumpay na naaresto ng kapulisan samantalang ang 3 pang kasama nito ay sinampahan ng kaso at patuloy na tinutugis ng otoridad dahil sa kasong carnapping. Batay sa report ng biktima na diskubre ng biktima na nawawala ang kaniyang motor na nakapark sa harap ng kanilang tahanan sa Davidson Street, Barangay West Bahak-Bahak, lungsod ng Olongapo. Sa tulong ng CCTV mga ka-OK, nakita ang 4 na kalalakihan na sa pilitang ninakaw ang isang Yamaha Mio motorcycle na may temporary plate number na 0301-0526-745. Sa isinagawang follow-up operation ng Police Station 1, nadakip ang isang sospek at na-recover ang nasabing motorsiklo. Labis ang pasasalamat ng biktima sa tauhan ng Police Station 1 dahil sa di matatawarang dedikasyon ng bawat tauhan nito upang makuha ang ninakaw na motorsiklo mula sa isang biktima. At yan po ang ilan sa mga operational accomplishment ng inyong kapulisan sa pakipagtutulungan ng mga ating mga barangay at gayon din ang pamahalang lungsod ng Olongapo at sa mga mamamayan ng Olongapo na kusang nagsusumbong na sa pulis or nagre-report. Katulong namin kayo, hindi namin magagawa lahat ng ito kung wala po ang inyong tulong. Ayan, magbabalik po ang Balitang Pulis Gapo mga ka-OK matapos ang ilang paalala, manatili pong nakatutok sa himpilan ng 97.5. Balitang Pulis Gapo. Muling nagbabalik ang Balitang Pulis Gapo. At para naman sa ating information operation, muli po ang inyong Olongapo City Police Office ay nagpapaalala na iwasan ang pagkalat ng maling balita o impormasyon tungkol sa eleksyon, nawawalang bata o anumang insidente o pangyayari. Nananawagan po ang kapulisan ng Olongapo sa publiko na maging maingat at i-verify po ang katotohanan ng anumang impormasyon bago ibalita online. Ang pagpapakalat ng mga hindi napatunayang balita ay maaring magdulot ng matinding takot at kaguluhan sa ating komunidad. Ang ganitong balita po ay mabilis na kumakalat sa social media dahil sa mga irresponsableng tao na nagbabahagi nito na hindi naman inaalam ang katotohanan.
Kami po ay nagpapaalala na ang pagpapakalat ng maling impormasyon ay mayroong karampatang parusa sa ilalim ng ating batas na tinatawag na Anti-Fake News Act ng 2017. Nananawagan po ang Olongapo City Police Office na ang pagpapakalat ng peking balita ay isang seryosong bagay na may kaparusahan. Kami po ay nananawagan sa publiko na maging responsable sa pagbabahagi ng impormasyon at tumulong sa pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan ng ating komunidad. Para naman sa ating community engagement, ang Olongapo City Police Office ay nakikisa sa ating mga kapatid na Muslim para sa pagtatapos ng kanilang banal na buwan ng Ramadan for the year 2025. Ang Ramadan ay ang pinakamahalagang buwan sa kalendaryong Islamiko para sa mga Muslim, kung saan ito ay hindi lamang tungkol sa pag-aayuno ng pagkain at inumin, kundi pati na rin sa pagpapalalim ng pananampalataya, pagpapatawad at pagpapakita ng pagmamahal at pagkakaisa sa pamilya, komunidad at mga kapwa. Ito ay ipinagdiriwang bilang alaala sa papahayag ng Quran kay Propeta Muhammad. Noong April 1 ay ipinagdiriwang nila ang Eidil Fitr. Ang masayang okasyong ito ng Eidil Fitr, kami ay nagpapahatid ng taus-pusong pagbati sa ating mga kapatid na Muslim sa kanilang pagdiriwang ng matagumpay na pagtatapos ng Ramadan, isang buwan ng pag-aayuno, panalangin at pagninilay. Ang Eidil Fitr ay isang panahon ng pasasalamat, pagkakaisa at pagiging bukas palad sa pagkakataon upang mapalakas ang mga ugnayan ng pamilya, mga kaibigan at sa mga komunidad. Naway magdala ng banal na pagdiriwang na ito ng kapayapaan, kasaganaan at mga biyaya sa inyong mga mahal sa buhay. As we may commemorate this special day, let us continue to foster understanding, compassion, and harmony among all people regardless of faith and background. Ang kababahihan naman ng Olongapo City Police Office ay nagsagawa rin ng culminating activity noong March 27, 2025 sa may Subic Bay Baptist Church, Barangay New Cabalan, Olongapo City bilang bahagi ng monthly activity kaugnayan sa pagdiriwang natin ng Women's Month celebration sa buong bansa na may temang babae sa lahat ng sektor, aangat ang buhay sa bagong Pilipinas. Kasama sa mga activity na ito, kasama ang ating mga solo parent na nakibahagi sa ating mga programa. Maraming salamat sa pamunuan ng Subic Bay Baptist Church. Siyempre sa pamumuno po yan ni Pastor Rodrigo Odek Valbuena. Kasama po ang kanyang kabiyak, si Ma'am Annalisa Valbuena, na nagbigay ng oportunidad sa atin na magawa at maging instrumento sa paglinang ng katayuan ng bawat kababaihan. Siyempre, ang lahat ng mga aktibidad na ito ay bahagi ng aming adhikain na isulong ang programa ng PNP sa pamamagitan ng Community Affairs Development. Kaya naman hinihikayat namin ang lahat na mag-isa upang mas lalo nating mailapit ang ating mga kababayang Olongapeño, ang serbisyong publiko ng Pulis Gapo. Ayan, sa pagpapatuloy mga ka-OK partner, magdumako naman tayo sa ating mga safety tips. Syempre, para sa ating mga ka-OK, ayan, na talaga namang para malaman ng ating mga ka-OK ang ating mga safety tips para sa mga motorist para makaiwad sa road range. Ayan, alam natin. Paulit-ulit lang napapaalala ng pulis dahil ayaw namin na nagkakaroon kayo ng hassle or masaktan kayo sa inyong planong bakasyon. Siyempre, katulad niyan, ang isang number one tip natin dyan, magbaon po tayo mga ka-OK ng napakahabang pasensya. Diba, alam po natin na sa init po ng panahon, wag po nating dagdagan. So talagang kailangan po nating magbaon ng pasensya. Dagdagan po natin yung ating, diba, yung intindihin po natin yung ating nakakasalumuha. Minsan, aminado ako, minsan nai-intimidate din ako pero talagang pinipigilan ko rin yung sarili mo makipagkarera kasi wala namang premyo.
Correct. Tama yan, ano, ka-partner, mga ka-okay. Wala namang finish line. Hindi po natin kailangan makipagkarera. At the same time, magbigay tayo ng respeto dun, lalo na sa mga pedestrian, Yeah. at sa mga kapwa nating motorista. Yan, importante yan, mga ka-K5. Magbigay din po tayo ng mas maaga. Mas maganda rin po kung magbiyahe tayo ng mas maaga, no? Upang maiwasan po nating nagra-rush, nagmamadali. Dahil yun po yung minsan ang dahilan kung bakit umiinit yung ulo natin kapag alam po nating malilate na tayo Tama. doon sa pupuntahan natin. Nagkakasabay-sabay na, bulbul na. Ayan, imbis na safe po at maayos yung ating biyahe, ayan, iwasan po. travel. Yes. Ugaliin din po natin syempre ang sumunod sa batas trapiko. Yan, Ayan. napaka-importante yan. At isa pa, huwag mag-drive kung inaantok o nakainom para makaiwas sa disgrasya. Ayan, mga ka-okay din, ka-partner, nakikita natin yan lalo na dun sa mga report natin, dun sa mga traffic accident. Correct. Marami po tayong mga nababasa na under the influence of liquor, ayan, na nagiging cause po ng accident. So, wag na po tayong magbiyahe. Kung gusto po nating uminom, mag-overnight na po siguro tayo at kumuha po tayo talaga ng lakas natin, anong tawag doon? Siguraduhin. I-save natin yung lakas natin para sa travel natin. Kung meron tayong planong, lalo na kung long drive, mga ganyan. At kung inaantok, mga ka-okay, madali lang pong mag-stop over ng konti. Yeah, gasoline stations. Oo, mag-umidlip kaysa sa pupilitin pong magbiyahe ng alam po natin na nasa alanganin na tayo. Lalo na Ayan. kung kasama natin ang ating pamilya. Nga po. Dalhin ang mga mahahalagang dokumento, lalo na po yung mga documents ng ating mga sasakyan. Correct. Huwag po nating kalimutan yung mga driver's license natin, mga ka-okay. ORCR. Yes, oo. Kasi nakikita natin kapag alam naman po natin na meron po tayong checkpoint Comelec ngayon. checkpoint, Yan, in related syempre sa nalalapit na eleksyon. Ang dinadahilan po ng ating mga motorista ay naiwan. Hindi po pwede. Di ba po? So, Tama. importante po na i-check po natin, na dala po natin yung ating mga pertinent documents, lalong-lalo na ng ating sasakyan. At sabi nga, mainam kung magbiyahe kasama ang pamilya o kaibigan. Kasi malaking tulong yun eh. Alam mo yung nagdadrive ka ng mahaba, may kakwentuhan ka, tumatawa ka, yung bawas antok eh. So safety ng konti. Magandang pagkakataon din para maayos yung communication, masaya yung pagbabiyahe. Ayan. Yeah, right. Ayan, syempre ka-okay, maging mahinahon po tayo sa lahat ng oras. Iwasan po ang pagiging mainitin ang ulo. Correct. At laging isipin na ang daan ay para sa lahat, maging mapagbigay. So, minsan tayo rin mga nagdadrive ang nagkakos ng traffic eh. Biro yung, let's say sa isang corner, alam mo merong kang mababarahan, sinisiksik mo yung sarili mo. Nagkukos ng traffic eh. Tapos pag nag-traffic, i-blame natin sa mga authority. Opo, mainit na nga yung panahon, sasabayan pa natin ang init ng ulo, Ayan. Pinagbigyan mo na yon, nakago yung sa harap, so hindi makakagotayin lahat. Ayan po yung ating mga safety tips ngayong araw. Ayan, kaya naman po mga ka-okay, ka-partner, lagi po tayong mag-iingat. At syempre sa pagkakataong ito po, ibigay na po natin yung ating mga hotline number. Kaya pa ba? Ayan, ibigay na po natin yung ating mga hotline numbers. Ayan. I-ready na po natin ang ating mga ballpen at papel. Narito po ang mga hotline numbers na ating pwedeng tawagan sa in case of emergencies or kung ano man pa yung Meron tayong bagong opisina na nandito sa OCPO, yung cybercrime groups. Or cyber response team, Cyber response teams, yeah. Ang kanila pong hotline number ay 0908-590-5664. At syempre, ang hotline number po ng ating Olongapo City Headquarters ay 0998-598-5546. At ang ating mobile force company naman ay 0920-415-4070. At ang ating Police Station 1 na sumasakop sa Barangay Kalaklan, West Bahak-Bahak at East Bahak-Bahak, ang kanila pong mobile number or hotline number ay 0998-598-5547. At sa Police Station 2 na ang sinasakupan ay ang Barangay New Banikain, New Kababae, New Ilalim, West Tapinak. Ang kanila pong mobile number ay 0998-598-5549. At ang Police Station 3 naman na sumasakop sa Barangay Asinan, Pag-asa, Kalalaki at East
Tapinak. East Ayan, Tapinak, ayan. Ang kanila pong mobile number ay 0998-598-5561. At para sa Police Station 4, sa mga taga-Kabalan, magandang umaga po sa inyo. Ito po ang number ng Police Station 4 na sumasakop sa Old and New Kabalan. 0998-598-5563. At ang Police Station 5 naman na sumasakop sa Barangay Mabayuhan, Gordon Heights at Santa Rita. Ang kanila pong hotline number ay 0998-598-5567. At sa Police Station 6 na sumasakop sa Barangay Barreto sa pamumuno ni Police Major George Molina, ito po ang kanyang number, 0998-598-5569. Ayan, syempre mamaya naman ibigay natin yung ating mga social media account. Mga ka-okay, magbabalik po. Balitang Pulisga po, matapos ang ilang paalala, manatiling nakatutok sa himpilan ng 97.5. Balitang Pulisga po. Ayan, muli pong nagbabalik ang inyong Balitang Pulisga po. Ayan, nabanggit natin kanina, no? Nabanggit natin kanina bago tayo nag-off-air or bago tayo nag-commercial na ibibigay natin yung mga social media account ng ating mga police stations. Paki-follow po. Syempre, paki-follow din po yung Subic Bay Broadcasting Corporation and 97.5 DWOK FM. Ito ang radyo ko. Mag-like din po, mag-comment at i-share ang aming Facebook page, ang Olongapo City Police Office. Diyan nyo po makikita ang mga activities and accomplishment ng ating mga kapulisan. Ganon din po yung ating YouTube channel, yung Olongapo City Police Office. Huwag kayong pahuhuli, hanapin nyo ang Olongapo City Police Office page at meron na kami member na almost 500,000. Diyan po makikita nyo ang activity ng Olongapo City Police Office na araw-araw namin pinopost. So, yes, at syempre gusto din nating i-promote yung programang Sumbong Nyo, Aksyon Agad, tuwing Lunes hanggang Biyernes yan. 12:30 to 1:30. Ganun din, yes. At ganun din ang Alagad ng Batas tuwing Biyernes ng gabi, 3 p.m. to 8 p.m. At ang ating Police News Network Facebook page at ganun naman. Kaya naman din sa pagkakataong ito, gusto nating pasalamatan syempre yung laging mga tumutulong sa Olongapo City Police Office. Alam niyo po, hindi po lingid sa inyong kaalaman na yung population ratio ng ating mga kapulisan. 1:1,000 na po tayo. 1.5 yata. Isang pulis is 1.5 ang babantayan. Ayan. So, alam po natin na nakikita na po namin na nagko-compute po kayo ng paano po nila nagagawa yan. So, alam po nating mahirap. At syempre, paano natin nagagawa yan mga ka-okay? Napakasimple lang po dahil po yan sa tulong ng ating komunidad. Kaya naman, patuloy po tayong nagpapasalamat sa tulong ng ating local government. Correct. Yung ating po mga barangay officials, mga sirs, mga ma'am, maraming salamat. Yung mga barangay natin na talaga napaka-active na sumasama pa sa ating mga pulis na magpatrol. Sa gabi, pag wala po kayo sa inyong mga bahay, patay ang ilaw ng bahay nyo, nakikita ng mga barangay yan, talagang pinapatrolan talaga nila yan. At syempre, nagpapasalamat din tayo sa ating advocacy support group. Tama. Diba? Dahil dyan napapadali po yung trabaho ng kapulisan. Napapadali po, in a sense po, na may nakakasama po ang inyong mga kapulisan sa pagpapatrolya. Katulad nga ng nasabi ni partner dito na, diba, sinasamahan tayo magpatrolya, lalong-lalo na po yung mga activities or mga kailangan nating gawin, lalong-lalo na po sa gabi. Yes. Ayan. Sa mga ating mga anti-crime operations like pagpapatrol sa kalsada, pagpapatrol sa mga bahay-bahayan. Ayan, ganun din nakakasama natin sila sa ating information dissemination. Maliban po sa ating radio program na ginagawa po natin tuwing Thursday, nakakasama po namin kayo dito sa DWOK FM. Ito ang radio ko. Meron din po tayong radio program tuwing Linggo na ginagawa naman natin sa Balitang Pulisga po rin tuwing 8 to 9 a.m. Mga ka-okay, ayan, syempre gusto rin nating pasalamatan yung ating mga school head. Tama. Ayan, na kung saan lagi po tayong ini-invite para po magkaroon po ng pagkakataon na makausap yung ating mga estudyante. Makasalamuha mga estudyante ng mga kapulisan. Ayan. Mga estudyante, alam naman po natin na hindi po, lalo na po sa mga magulang, alam po natin na
karamihan po ng perpetrator ng mga sexual crimes ng ating mga anak ay kilala po nila. Ibig sabihin, pinagkakatiwalaan. Yun po yung lagi nating ipinaalala, pinaalam po natin, ini-empower po natin yung ating mga kababaihan tungkol sa sexual crimes na hindi po nila kailangang matakot, hindi po sila kailangang magdalawang isip na magsumbong o lumapit sa inyong mga kapulisan. Kailangan po natin silang i-empower dahil unang-una, hindi po kasalanan ng kahit sinong biktima ng sexual crime ang nangyari sa kanila. Dahil doon, wala pong dahilan para kayo po ay matakot o mag-alangan na pumunta po sa inyong mga kapulisan. Kahit sa mga barangay po, pwede po kayong magpa-assist sa inyong mga magulang, sa inyong mga guro. No, po pwede silang pumunta doon para po pumunta sa ating mga... Kaya naman pinapasalamatan natin yung ating mga school head. Tama. 'Di ba? Na patuloy tayong iniimbita. 'Di ba? At tayo rin naman. Yeah, at masarap sa pakiramdam na nag-share or napoprotektahan natin yung mga bata kahit sa ganung paraan man lang. Oh, yan. Oh, yan. At syempre, ang dinidiscuss po natin dyan is yung mga related laws pagdating po sa kung paano po natin mapoprotektahan ng ating mga kababaihan, mga kabataan. Dahil alam naman natin, no, mga ka-okay, hindi lang po kababaihan ang nabibiktima ng sexual crime. This is a gender-based violence. Ibig sabihin, kahit po mga kalalakihan, mga magulang natin, po pwede po silang maging biktima ng mga sexual crimes. Correct. Ayan. Correct. So, kailangan po talaga natin itong pag-ingatan at ito po ay seryosong krimen. Tama. Ayan. Syempre, ganun At din. Ayan. Gusto ko ring pasalamatan ng ating brother Boy Kaluwag. Siya ang ating Ang ating faith-based, faith-based volunteer kasama. for information of everybody. Tuwing Webes, habang inaalagaan namin kayo, hindi rin namin pinababayaan ang ating mga kapulisan. Meron po kaming faith-based every Thursday morning under Pastor Boy Kaluwag para sa aming spiritual Guidance. Syempre, hindi, alam naman natin, yung trabaho po ng mga kapulisan, hindi din naman tayo na-exempt sa mga mental issues, Correct. psychological depression, at dahil dyan, kahit papaano po, ay nakakagaang sa atin na meron po tayong faith-based leaders, Correct. faith-based volunteers, kasama nga dyan sina Pastor Kaluya, no? Ganun din po, marami po actually tayong mga faith-based leaders, kasama po dyan sina Pastor Odek, at meron din pong mga umiikot sa ating mga First stations. Yes, police kaya station. marami tayong mga spiritual advisor. Yes, per station. Yes, mga advisor, yan. kasama din ang ating mobile force company. Correct, Syempre, meron din tayo sa headquarters. Parte yan ng pagiging pulis gapo, disiplinado. Oo. Nabanggit natin ka-partner, mga ka-okay, yung ating mga advocacy support group. Syempre, nabanggit mo yung ating faith-based volunteer. Meron din tayong women-based. Yeah. Ayan. Sa mga women-based natin, syempre, pinasasalamatan din natin sina Ma'am Annalisa Valbuena, nabanggit natin kanina. Syempre, nandiyan yung programa ng Gandang Latag. Ayan, ni Ma'am Shego Ganda, kung saan nakakasama natin sila sa mga community engagement at marami pa pong iba at pinasasalamatan po nating lahat yan. Thank you very much po. Yes, syempre meron din tayong mga KK-DAT, yung ating mga kabataan kontra droga at terorismo. Ayan. Ang president ngayon ng ating KK-DAT ay si Ma'am Jonifer Garcia. No? Yan, maraming salamat, Ma'am. Ma'am, pag yung mga kabataan gusto nilang makisali sa atin sa KK-DAT, Ayan, paano po ang kanilang magiging unang hakbang? Ayan, alam naman niya ang sagot, pero tinanong niya kasi nabasa po niya yung mga tanong ng ating Nakikita ko yung nasa isip ng mga nanonood Paano kaya? Parang gusto ko rin Oo, ayan. Willing na willing po ang inyong kapulisan para i-welcome sa community ng ating kabataan kontra droga ang mga kabataan na willing mag-participate. Paano po pwede po kayo pumunta sa mga police stations na nasasakupan po ng inyong barangay? Mag-register lang po, hanapin po ninyo yung mga police community, police officer na assigned sa police community engagement, ayan, or mga police community relations officer natin. Meron lang po tayong form na fini-fill upan, may mga pictures po. Syempre, ayaw naman po natin na ma-compromise yung ibang kabataan na sumali na lang ng hindi na malinaw kung ano ang kanilang mga adhikain o advokasya. Pero welcome na welcome po ang sino mang kabataan. Ayan, syempre. May follow-up na tanong ako, ma'am. Kasi baka nakikinig yung mga magulang nila. Pagpapakinggan mo, kabataan kontra droga at terorismo.
baka iniisip nila is mapahamak yung mga anak ko. Ayan. Medyo paliwanag natin konti sa mga magulang na nakikinig ngayon para mas kampante sila. Ayan, actually napakagandang venue po ang ating KKDAT kasi dito po ipinaliliwanag po natin po paano po, syempre alam naman po natin na yung mga edad ng ating mga kabataan ay talagang mataas yung kanilang curiosity level. Talagang gusto nilang pasukin lahat ng organisasyon, lahat ng mga advokasya gusto po nilang malaman. Dito po sa ating KKDAT ang ating pong ipinaalam sa ating mga kabataan ay kung paano nila madidistinguish. Ligtas po ba sila sa sektor na to or sa grupo na to o hindi? Ipapahamak ba sila ng sektor na ito o hindi? So yun po yung mga itinuturo natin mga magulang na sana po ay payagan po ninyo ang inyong mga anak na join po sa ating mga advocacy support group. Yan. Meron din tayo syempre diyang kaligkasan or yung ating mga kabataan at kaligtas, di ba? Kalikasan at kaligtasan. Ayan. So mga magulang, sana ay mawala ng agam-agam kung ano yung KKDAT na sasamahan ng mga anak nyo. Sa aming mga kapulisan, sinisiguro po namin na magiging ligtas ang inyong anak kung join kayo sa KKDAT. And pwede nyo pong samahan para sa inyong mga katanungan pa po. Yan, syempre para makampante din sila, no? Para talagang alam na nila kung ano ba itong mga sinasamahan ng kanilang. At huwag din silang mag-alala kasi fully documented po. Makikita po ninyo, ipopost po natin sa Facebook page ng ating Olongapo City, mga activities po na ginagawa po ng inyong mga kapulisan kasama po ang ating mga advocacy support group. At yan. At yan po ang hatid naming mga mahalagang impormasyon mula sa Olongapo City Police Office. Maraming salamat po sa oras ng inyong pakikinig sa ating programa ngayong umaga. Ako po ang inyong pulis kapo, PEMS Eric Bonep Clitz. Muli po sa pamunuan mo ng Olongapo City Police Office, sa ngalan po ng aming City Director, Police Colonel Charlie D. Umayam, kami po ay taos-pusong nagpapasalamat. Syempre sa ating Station Manager, si Ma'am Amelia Jane Gordon, kasama sina DJ Miko. Ayan, Sir Mel, maraming salamat Thank you. for giving us the valuable opportunity to amplify our Police Gapo Accomplishment Report. At syempre, sa ating mga viewers and listeners na wala sawang sumusuporta sa atin upang maitaguyod ang ating layuning protektahan at pagsilbihan ang ating mga kababayan dito sa pinakamamahal nating lungsod, ang lungsod ng Olongapo. Muli po, ako po si Police Lieutenant Mary Ann Sadabang. Magsama-sama po tayong muli sa susunod na linggo upang makinig sa ating Balitang Police Gapo tuwing Huwebes ng umaga. Dito lamang yan sa 97.5 DWOK FM. Ito ang radyo ko.